And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Atres na tayo ngayon ng Nobyembre 2025, Thursday. Sa ulo ng ating mga balita, Oplan kontrabaha inilunsad ng Pangulong BBM. 24 na lokal na pamahalaan o mga LGU officials na umalis ng bansa kahit may travel ban. Pinagpapaliwanag ng DILG kasunod ng pananalasa ng Bagyong Tino at Uwan. Finance Undersecretary Charlito Mendoza itinalaga bilang bagong komisyoner ng BIR. Si Bakna, si Jun Lumagi. Comelec ipinunuklama na ang kapalit ng resigned ako Bicol Party List Representative na si Saldico. Opisyal ng DPWH sa Sursogon sinasabing nag-suicide dahil sa matinding depression. Juan muling pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita tulad ng inaasahan, muling pumasok nga ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Uwan kahapon. Ngunit nanatili itong malayo sa landmass o kalupaan ng bansa habang patuloy na kumikilos patungo na ng Southern Taiwan. Sa latest forecast ng Pag-asa, humina sa Tropical Depression ang bagyo habang nasa karagatan sa silangan ng Southern Taiwan. Ang mata ng Tropical Depression Uwan ay nasa layong 170 kilometro hilaga-hilagang kanluran ng Itmayat, Batanes, kumikilos ng east-northwestward sa bilis ng 20 kilometro bawat oras. Taglay pa rin ang lakas na hangin umaabot ng 55 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Ang bagbugso naman ito umaabot pa rin ng 70 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, patungo na ang bagyo ng Ryukyu Island ngayong araw at patuloy na hihina bago tuluyang lumabas ng par mamayang hapon. Samantala ang trough o extension naman ng Bagyong Uwan ang siyang magpapaulan sa Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Island. Makakaapekto rin ang Intertropical Convergence Zone sa Davao Region, Soxargen, Surigao del Sur, habang ang nalalabing bahagi ng bansa ay mararanas naman ng isolated rain showers at thunderstorms dulot naman ng localized thunderstorms. Umakyat pa sa 27 ang bilang ng napapaulat na nasawi matapos naman ang pananalasa ng Bagyong Uwan. Sa datos ng Office of Civil Defense, 9 sa mga ito ay mula sa Ifugao, 4 sa Benguet, 3 naman sa Nueva Vizcaya, Mountain Province at Kalinga. Tig-isa naman ang napaulat na namatay sa Catanduanes, Capi, Samar, Sulu at isa pang probinsya. Samantala, 2 individual ang nananatiling nawawala. Ito po sa Kalinga habang 36 naman ang naitalang sagutan sa iba't ibang probinsya. Aabot naman ng 3.4 o 3.5 million katao o mahigit sa 1,000 pamilya ang apektado ng Bagyong Uwan. Base ito sa pinakahuling tala ng NDRRMC. 24 na mga lokal na opisyal ang iniimbestigahan ng Department of the Interior and Local Government matapos mabatid na wala sila sa Pilipinas nang manalasa ang Super Typhoon Uwan. Ayon kay Interior and Local Government Secretary Junvic Remulla, karamihan sa kanila, mga mayor na umalis ng bansa sa kabila ng direktibang may travel ban, epektibo pa noong November 9 hanggang 15. Iginit Remulla, kahit pang isang opisyal ay nakaalis na ng Pilipinas, dapat niya alam ng mga ito ang gagawin dahil imposibleng hindi nila nabalitaan ang paparating na super typhoon. Paliwanag ni Remulla, lahat naman ay nanonood ng balita, nakikinig sa DCRH.
nanonood sa RHTV, nagbabasa ng dyaryo o kaya nagtitingin sa internet o may update din ang kanilang mga staff. Yan man nilinaw ni Remulla, nakasama sa kanilang pinagpapaliwanag ang dalawang gobernador sa Cagayan Valley dahil humingian niya ng ito ng permiso at umalis bago pa man makalabas ang naglabas ng naturang direktibo. Pinagpapaliwanag pa rin. Ala ko hindi na eh. Magbibigay ng 2.4 million pesos na o $2.4 million na pondo at emergency supplies ang China sa Pilipinas. Ito'y bilang tulong sa epekto ng magkasunod na bagyong tumama sa bansa. Sa pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, ang naturang tulong ay sa ngalan ng diwa ng pakikipagkapwa at pakikipagkaibigan. Umaasa rin opisyal na makakabangon muli ang mga naapektuhan ng kalamidad at agarang maayos ang kanilang mga tahanan. Ito'y sa kabila naman ng sigalot sa pagitan ng China at ng Pilipinas kaugnay ng West Philippine Sea. Bumuo ng Leptospirosis Task Force ang probinsya ng Cebu bilang paghahanda sa posibleng pagtaas ng kaso ng naturang sakit dulot naman ng Bagyong Tino. Dinagdaan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang EO number 70 series of 2025 na lumilikha sa nasabing task force na siyang pangunahing tututok at mangangasiwa sa mga kaso, distribusyon ng mga supply, surveillance at ang mga hakbang para maiwasan ang leptospirosis at iba pang mga sakit na nakukuha naman sa pagdami ho ng iba't ibang mga mikrobyo sa tubig baha. Ang leptospirosis ay ang sakit na kadalasang nakukuha sa paglusong sa tubig baha o maraming tubig na kontaminado ng ihi ng daga at iba pang mga hayop. Karaniwang sintomas nito ang mataas na lagnat, panginginig, sakit ng ulo, pagsusuka, diarrhea, pamumula ng mata, pananakit ng kalamnan, gayon din ng binti. 12 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. 100 units naman ang libreng pabahay itinurn over ng Kapianan OCM BARM sa Cotabato City. Kitali na balita mula kay Jun Di Makotang RH19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Sa simula pa lamang ng BARM, libu-libong libreng pabahay na ang na-turnover ng Kapianan OCM Special Project under Project Manager Abdullah Dong Cosain mula Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao Provinces at SGA. Sa kanyang muling pagbabalik sa Kapianan bilang Project Manager na ipinagkatiwala pa rin sa kanya ng OCM, 100 units ang kamakailan lang ay ang na-turnover sa Cotabato City, partikular sa Barangay Tamuntaka, Mader na may kasamang solar-powered lights. Nalabis na ipinagpapasalamat ng City Government of Cotabato na mabigyang permanenteng pabahay ang mga informal settlers sa lungsod sa makabuluhan at makataong programa na ito ng Office of the Chief Minister ng BARM. Samantala, si Project Manager Abdullah Dong Cosain na bago lang ay na-appoint din bilang Acting Senior Minister ng Office of the Chief Minister ay hinahawakan ng dalawang posisyon in a concurrent capacity na labis na pinagkakatiwala sa kanya ni Chief Minister Makakwa. Sa pahayag ni Senior Minister Abdullah Dong Cosain, karapatan ng bawat Bangsamoro ang magkaroon ng disenteng pabahay bilang tugon ng BARM government sa pagsugpo sa kahirapan sa buong BARM region. At ito ang isa sa mga mandatong iniatang sa kanya na kanya umanong paghuhusayin upang makamit ang vision ng Government of the Day ng BARM para sa mamamayan nito. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Magandang umaga, Pilipinas! Abot naman ng 13 million pesos ang premyo naghihintay sa mga bingo opisyonado o sa mga bingo lovers na kaugnay nagaganaping big time bingo milyonaryo link games ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR. Yan po ay sa December 7. Sabay-sabay magsisimula ang laro alas 2 ng hapon sa Casino Filipino branches sa Angeles City na siyang magsisilbing host Bacolod, Cebu, Puente, Grand Rigal, yan po sa Davao, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Malabon Grand, Olongapo at Tagaytay, pati na rin sa Okada, Manila at Winford Resorts and Casino. Bawat 3,000 pesos na ticket ay may tig-4 na bingo card sa kada game para sa 10 games. Meron namang naghihintay ng 1 million pesos na premyo sa bawat game 1 hanggang game 9 at dun sa game 10, ang nag-aabang garantisadong 3 million pesos must go jackpot.
Pawang tax-free ang lahat ng premyo. Ayon sa PAGCOR, layunin ng event na maghatid ng saya ngayong holiday season at bigyan ng pagkakataon ng mga mananalo na makadali ng malaki para sa kahit sa mas masaya at ligtas na gaming environment. Para po sa karagdagan detalye, bisitahin lamang ang www.casinopilipino.ph o ipalo ang Casino Pilipino sa Facebook. Magandang umaga, Pilipinas! Mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dahil yan sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Anbita mo lang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter, pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit, at habang naliligo, hulaan ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 8,000. Mahiwagang tunog! Basta yung item na hinahanap, dalawa, yung isa yari sa papel, yung pangalawa naman ay yari po, hindi. Muntik na. Basta something na mechanized. Ayan, ha? At yan po ay nakikita sa mga paliparan, sa mga eskwelahan, sa ibang bansa, kahit sa mga parke, meron ho yan. Ano, ha? Ayan. Diyan ho ninyo... hindi. Paano nga para sasagutin? Ang inyong sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6.5. Sundin ang tamang format po ng pagte-text empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Magandang umaga, Pilipinas! Pinangunahan ng Pangulong Bongbong Marcos ang paglulunsad ng Oplan Kontra Baha, Greater Metro Manila Waterways Clearing and Cleaning Operations, isang malawak at tuloy-tuloy na programa para linisin, hukayin, isaayos ang mga paunahing daluyan ng tubig sa Calacang, Maynila upang mabawasan ang pagbaha at mapabuti din ang daloy ng tubig. Ayon sa Pangulo, Oplan Kontra Baha ang tawag dito. Ito po ay programang ginanap sa Bilehatar Creek sa Barangay San Dionisio sa Parañaque. At naniniwala ang Pangulo na malaking bahagi ng pagbaha ay dulot ng siltation at mga basura. Kaya kailangang linisin, palalimin, ayusin ang mga estero at mga spillway upang tuluyang makadaloy ang tubig. Binigyan din ng Pangulo na ang kampanya ay hindi lamang isang beses ng paglilinis kundi isang tuloy-tuloy na programa at pagpapanatili nito sa taunang operasyon ng Department of Public Works and Highways. Sinabi ho ng Pangulo na kasama na ito sa MOOE ng DPWH. Maintenance ang kailangan dapat gawin taon-taon. Sa unang yugto ng Oplan Kontra Baha, nagsagawa ang DPWH ng malawakang paghuhukay at paglilinis sa mga kritikal na daluyan ng tubig sa Calacang, Maynila upang alisin ang mga naipong banlik at basura na umabot ng 3 metro ang lalim. Ba ganun kalalim? At maibalik ang tamang kapasidad ng mga ito sa pagdaloy ng tubig. Tatagal ang unang yugto ng programa ng 9 na buwan hanggang Hunyo ito ng 2026. At pagkatapos ay isasagawa ng regular na desiltation at waste clearing bilang bahagi ng tuloy-tuloy na flood mitigation strategy ng pamahalaan. Binigyan din pa ng Pangulong Marcos na ang matagumpay na Oplan Kontra Baha ay nakasalalay naman sa tuloy-tuloy na aksyon ng pamahalaan, gayon din sa kooperasyon ng lokal na pamahalaan, ng pribadong sektor, ng mga mamamayan na nagtatapon ng basura at pagpapanatili ng kalinisan sa dalawian ng tubig. Ang Oplan Kontra Baha ay bahagi ng mas malawak na programa ng Administrasyong Marcos para sa climate resilience, disaster preparedness at sustainable urban development bilang tugon sa lumalalang hamon ng pagbabago ng klima, gayon din ang tumitinding mga problema sa kalamidad sa bansa. Magandang umaga, Pilipinas! Ay mga mamis, po pwede tayo mag-laundry day today, ha? Nasa bandang norte lang ho yung nagbalik na si Juan, ha? Wala ho dito sa Metro Manila. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self ko sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mantsa based on test chocolate, modern Sembonon cotton, gawa po ito ng ACS. Dalawang high-value individual arestado naman sa bypass operation sa Bulinaw, Pangasinan. Higit sa 13 million pesos na laganang shabu ang nakumpiska. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan ni Chaka Amin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy.
Masanto siya kabusan Kuyang Angel. Nasa kustodiya ngayon ng Bulinaw Police Station ang dalawang high-value individual drug suspect matapos silang masakoti sa ikinasang by bust operation. Batay sa ulat ni Bulinaw OIC Chief of Police Lieutenant Kenel Cladino Billy, nakumpiska sa mga suspect ang 2 kilo ng hinihinalang shabu ng may street drug price na 13,600,000 pesos. Ang operasyon ay isinagawa alas 6:50 ng umaga kahapon sa Puro 4, Barangay Ilog, Malino, Bulinaw, Pangasinan ng pinagsanib ng puwersa ng Bulinaw Drug Enforcement Team, PNP Drug Enforcement Group, Pangasinan Provincial Police Office at PDEA Pangasinan. Pinapurihan ni Pro 1 Director Brigadier General Dindo Reyes ang matagumpay na anti-illegal drug operation ng Pangasinan Police. Anya ito'y sumasa ilalim sa direksyon ng PNP Focus Agenda, ang roadmap ng organization tungo sa mas epektibo, transparent at citizen-oriented na serbisyo. Sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operation niya, patuloy na pinlalakas ng PNP ang intelligence-driven ng mga hakbang at estratehikong koordinasyon sa kapwa-ahensya upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng komunidad. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aristartet, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Pinasususpende ng Energy Regulatory Commission sa lahat ng kanilang mga distribution utilities ang pagpuputol ng linya ng kuryente hanggang katapusan ng taon kasunod ng panalasa ng mga nagdaang bagyo. Ayon sa ERC, hindi mapuputulan ng kuryente ang mga residential at mga non-residential consumer na bigong makapagbayad ng billing period mula November 4 hanggang December 31. Ito niya ay bilang pagtalima sa deklarasyon ng State of Calamity sa buong bansa kasunod ng malawakang pinsala ng Bagyong Tino at Juan. Inatasan din ng ERC ang kanilang mga power distributors na maglatag ng flexible payment options para maibsan ang nararanasang hirap ngayon, partikular na ng mga naapekto ng kalamidad. Kaugnay nito, ang mga kumukonsumo ng hindi lalagpas sa 100 kWh buwan ay pahintulutang ipagpaliban muna ang kanilang payment sa naturang period at magbabayad na lamang ng pautay-utay sa loob ng hindi bababa ng 2 buwan mula sa araw ng pagtanggap ng electricity bill. Magandang umaga, Pilipinas! Bumuo ng fact-finding team ang Philippine National Police para imbestigahan ang mga alegasyong ibinabato laban sa hepe ng Misamis Occidental PNP. Isang anonymous report kasi, inaakusahan si Police Colonel Romel Magleo ng umano'y sexual harassment at inappropriate behavior ng mga babaeng tauhan ng pulisya, ganyan din ng ilang sibilyan. Meron daw kasing payakap-yakap ito at lumalapit, humahawak pa sa bewang. Ayan, may mga himas-himas ng kamay, himas-himas ng braso, ayan, at iba pa. Batay sa dokumentong nakalap ng DCRH News, 5 lady cops nang nagbigay ng paunang sworn verbal statement sa National Police Commission hinggil sa manoy pagiging touchy at sexual predator ni Hepe. Samantala, lumantad naman si Colonel Magleo, iginiit na bahagi lamang ito ng paninira laban sa kanya. I categorically deny that baseless accusation. Any validation from an appropriate authority would be greatly appreciated. The information available online appears to have originated from anonymous and unverified social media accounts designed to malign my reputation. Ayun. Samantala, government employee arestado naman sa Mabas Operation sa Davao del Sur. Detalye ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May imbuntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel, kalabos ang isang empleyado ng gobyerno na kabilang sa regional target list na mga personalidad sa iligal na droga matapos ang isinagawang bypass operation ng mga ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Regional Office 11, katuwang ang Davao del Sur at Davao Occidental Provincial Offices at Hagonoy Municipal Police Station, Nobyembre 12, 2025, bandang alas 5:02 ng hapon sa Purok 6, Barangay Poblacion, Davao del Sur. Kinilala ang suspect
suspect sa alias na Rinel, 39 anyos, na naaresto matapos niyang bintahan ng isang pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 8,000 pesos. Ang isang ahente nagpanggap bilang pusher buyer. Nasamsam sa operasyon ang 3 pang pakete ng hinihinalang shabu na may kabuuang bigat na 15 grams at tinatayang 102,000 ang halaga sa merkado, kasama ang mark money na ginamit sa transaksyon. Naharap si alias Rinel sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinuri naman ni PDEA Regional Director Edgar Hubay ang matagumpay na operasyon at muling iginiit ang pangako ng ahensya na ipagpatuloy ang kampanya laban sa iligal na droga anuman ang katayuan o posisyon ng mga sangkot. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, June Suter. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga kay Jose Ramon Nulod. Diyan po sa New Jersey, USA. Habang daw siya po nagbibiyahe, nakikinig ho siya sa atin. Parang si Ma'am Evan lang. Suki natin yan. Magandang umaga, Ma'am Evan. Mantala, magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa Kidapawan City, sa mga taga Calamba, Laguna, sa mga suki nating mga seafarers. Ingat kayo habang kayo naglalayag. Sa amang panig ng mundo kayo naroon. At sa mga may lakad ngayong araw nito, huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% ay self-refill alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% ay self-refill alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve alcoholone. Ayan po yung mabangong ay self-refill alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komandrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para DZRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Ipinagpaliban ng Bureau of Customs sa November 20 ang isasagawang public auction sa 7 luxury vehicles na nakumpiska ng pamahalaan mula sa pamilya Diskaya. Una nang itinakda ang pagsusubasta sa November 17, pero dahil sa epekto nga ng Super Typhoon 1, pinagpalibangan ang pagsusubasta sa November 20. Nagsimula na kahapon ang public viewing para sa mga luxury cars ng sa mga naturang sasakyan sa BOC Port Users Confederation Parking Area. Ito po dyan sa Manila. Magtatapos yan bukas, November 14. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, kabilang sa mga requirements sa public auction ay 5,000 pesos o 5,050 pala na registration fee, income tax returns at business tax receipts at proof of payment sa BIR. Ayan kaya doon sa mga naghahanap ng mamahaling sasakyan. Yun nga lang, hindi kagandahan yung record. Oo. Mababa na ba yung presyong binigay? Doon sa mga sasakyan? Basta. Ang mababa na yun. Afford? Malay mo, baka kasya doon sa ating 13th month pay. Di ba? Pwede nating pagtsagaan yan. Magandang umaga, Pilipinas! Kylie Padilla, inaming matagal nang alam na may 5 anak na. Si AJ Rabal. Ganun ba? Yan ay babalitang sa atin ni Morley Alino. Morley, good morning! Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Kung ang mga tao, Kuya Angel, ay nagulat sa revelasyon nitong si AJ Rabal na nagkaroon na siya ng 5 anak, 2 sa una at 3 ang anak niya sa aktor na si Alger Abrenica. Ito namang si Kylie Padilla na naging jowa ni Alger Abrenica ay deadma. As in, matagal na palang alam ni Kylie ang revelasyon ni AJ Rabal na may anak na ito. Hindi na bago kay Kylie Padilla ang naturang issue, pero nanatiling tahimik. Hindi nagsasalita si Kylie kahit alam niya na ang tunay na kwento. At dahil dito, marami ang bumilib kay Kylie dahil may breeding ito at hindi ito bastos at tsismosa na tulad ng iba.
Walang binanggit na pangalan si Kylie Padilla sa kanyang post pero hindi may tatangging tungkol ito sa revelasyon ni AJ Rabal ang kanyang Facebook post noong kahapon. Well, sa totoo lang, nakasaad dito, sabi niya, ito lang po ang comment ko para matapos na. Matagal ko na pong alam pero syempre inuna po namin ang kapakanan ng mga bata. Sobrang close sila at yun ang importante. Happy that now di na kailangang magtago. Proud of you. Peace all around. Sana matapos na ang drama. Ito ang naging pahayag ni Kylie Padilla. So ibig sabihin, matagal nang alam ni Kylie ang tungkol sa pagkakaroon ng anak ni Aljur at nitong si AJ. Pero nanahimik siya. Ayaw niya ng gulo. Kaya ngayon, saludo ang maraming tao sa showbiz world kay Kylie Padilla. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Yun, matagal na palang alam. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:30. Ay, baka kayo hoy may mga importanteng lakad kalimutan niyo muna yung mga chismis, bumangon kayo na maaga. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga Santa Maria, Laguna. 3 sa 4 na nasawi sa Lubuagan, Kalinga dahil sa bagyong Juan natagpuan na. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay Bagdabigat, Romy. Natagpuan na kahapon ang 3 sa 4 na nasawi dahil sa landslide sa Western Uma, Lubuagan, Kalinga habang kasagsagan ng bagyong Owan. Ayon kay Municipal Administrator Attorney James Tagawtao, natagpuan sina Rix Magwin, Ricardo Magwin at Aquino Magwin sa ipinatupad na search and retrieval operations. Gaman hindi pa nare-recover ang katawan ng kasama nilang si Barangay Kagawad Redento Tino na nakita ang katawan nito sa isang delikadong lugar. Nagpa siyang search and retrieval team na ituloy ang pag-recover sa katawan ng Barangay Kagawad ngayong araw. Sa kabila nito, hiniling ng Barangay Captain ng Western Uma at ng Local Government Unit ng Lubuagan sa Kalinga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na magpadala ng mga tao magbabantay sa ilog para tignan ang katawan ng biktima kapag lumakas ang agos ng tubig sa ilog. Sinabi ni Attorney Tagawtao, 10 individual ang nagtungo sa tahanan ng mga biktima kahit na na-recover ang kanilang katawan sa gumuhong lupa para kunin ang kanilang kagamitan habang kasagsagan ng bagyo. Subalit nangyari muli ang pagguho ng lupa na dahilan kung bakit natabunan ng 4 sa kanila. Nakaligtas ng 6 naman sa 10 nagtungo sa naturang lugar na turnover. Ang bangkay ng 3 natagpo ang biktima ng landslide sa kanilang mga pamilya. Ito sa RH41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Justegina. Magandang umaga, Pilipinas! 2026 National Budget inendorso sa Senate Plenary, tinawag na Education Budget. Ayon ito kay Senator Win Gatchalian. Detalye na balita mula kay Raymond Edpaan sa RH28. Raymond, good morning. Inendorso na ni Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian sa Senate Plenary ang 2026 National Budget. Sa kanyang sponsorship speech, mananatili ito sa 6.793 trillion pesos. Ibinida nito ang maraming pagbabago sa pagtalakay sa budget upang maging mas transparent. Tinawag ni Gatchalian na education budget ang 2026 National Budget kumpara sa 2025 budget na mas malaki ang napunta sa DPWH. Para sa education sector ay 1.3 trillion pesos ang inilaan para sa susunod na taon. 992.7 billion para sa DepEd, 140.3 billion para sa state universities and colleges, 48.2 billion para sa Commission on Higher Education at 25.3 billion para sa TESDA. Kasama sa pondong inilaan sa DepEd ang naisin na matugunan ng kakulangan sa mga classrooms. Ang budget ng DPWH ay naging 568 billion na lang matapos itong bawasan ng 55 billion pesos. Malaki din ang ibinawas sa unprogrammed appropriations dahil mula sa 243 billion na inaprobahan ng Kamara de Representantes ay binawasan ng Senado ng 68 billion pesos kaya't naging 174 billion pesos na lamang.
Narito si Senador Sherwin Gatchalian. The 2026 budget is an education budget. The total budget for the education sector stands at 1.38 trillion pesos. This is 20% of the national budget, or 4.5% of GDP. It is the highest in our country's history. More importantly, for the first time, the budget for education meets the United Nations mandated benchmark for allotting at least 4 to 6% of GDP to the sector. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 35 na. Ay, mali. 35 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Mataas daw ho ang budget. Sana nga po hindi ho ito magkaroon ng manobrahan. Pag sapit po naman sa BICAM. Magandang umaga sa mga suki nating mga seafarers. Ay, sa mga Pilipino dyan sa Hong Kong, sa Taipei, Taiwan. Good morning. Sa mga suki natin sa Macau, magandang umaga. Pakaho kayo pauwi ng Pilipinas, huwag lang magpasalubong na imported na tsokolate dahil meron tayong locally produced na tangerine chocolate. Yan po ang brand ng mga magnaniyog. Mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon, yung tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Sa mga planting material po ng kakao galing Davao, hinakot po ni Dr. Helen Tan para maitanim sa ilalim nga po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce na ho sila ng dikiladad na cacao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Tapos yung mga iba pang harvest ng mga magsasaka, ginamit ninyo yan para sa pagpo-produce ng 10 variants ng tangerine chocolate. Ayan, Kaya ngayon, meron ho silang available na mga stocks ng tangerine chocolate available sa 0919-095-5935. Yung mga variants, i-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Diba? Kaya sabi niya, sana tangkilikin natin ang tangerine chocolate dahil ito'y gawang lokal, but taste and looks global, tinulungan ng DTI at ng DUST. Tangerine chocolate, 100% gawang atin, sana ating tangkilikin. Mga residente ng Catanduanes na nawala ng tirahan dahil sa Bagyong Juan, nananawagan ng agaran tulong. Detalye na balita mula kay Ruel Saldico, Aris 18. Diyos marhay nga, Ruel. Tulungan nyo naman kaming makabangon naman kami. Kahit konting matutulungan lang. Masaya na ako. Kahit din mga sa totoo lang, di pa kami na-almusal. Wala kami din, may alam ko nga. Wala akong nailigtas kahit konti. Tulungan nyo na. Ako po nanawagan sa inyo po na kung may po kaming may tutulong po sa amin, may po kaming tulong, wala po kaming makakain, wala kaming matitiran, wala po kaming damit. Yung mga apo ko, iyak ng iyak. Ayun, kaya po kami yung kasagsagan po ng ng bagyo, ang namin sa pagkain namin, halos puros ulan po. Wala po kami makukunan ng tubig. Hindi napigilang umiyak nila Nanay Nancy at Nanay Asuncion, ilan lamang sa mga residente ng Barangay Tubli, Barangay Sabangan ng Bayan ng Karamuran sa lalawigan ng Catanduanes. Nanawasak ng malakas na alon ang kanilang bahay dahil sa gupit ng super typhoon na si Uwan. Si Nanay Asuncion naman ay pinagkatsagan nito na pulutin ang kanilang mga damit na pwede pang gamitin. Matapos ang ilang araw na gupit ng bagyo, ang ilang residente ay kanya-kanya naman na nagtatayo ng kanilang pansamantalang bahay. Sa aming pag-iikot sa mga apektado sa mga bayan sa lalawigan ng Catanduanes ay ilan sa mga landslide ang aming saksiyan at maging ang isang paaralan sa Karamuran ay apektado rin dahil nawasak ang bubong ng kanilang classroom. Naabutin namin na nag-iikot ang tubong taga-Catanduanes na si TGP Party List sa Congressman Jose Bong Teves Jr. na personal rin na nakita ang kalagayan ng kanyang mga kababayan. Ayon kay Congressman Teves na magsama-sama na ang lahat ng mga ahensya ng pamahalaan, maging mga individual at mga pribadong negosyante na tulungan na makabangon muli ang mga apektado ng bagyong si Uwan sa lalawigan. Po nananawagan sa mga non-government organization, yung mga na talaga namang tumutulong na mga yung ating mga organisasyon diyan sa iba-ibang lugar, yung ating mga kababayan na medyo na
merong silang kakayahan tumulong sa ganitong mga pangyayari. Nakikiusap po ako, tulungan po natin ang ating pamahalaan na magbigay din tayo ng kunting suporta sa mga ganitong biktima ng typhoon, sa mga ganitong biktima ng lindol at sa mga biktima ng mga volcano eruption. Pero lalong-lalo na po rito sa probinsya ng Catanduanes, samahan po ninyo ako. Nakikiusap po ang inyong lingkod, si Congressman Bong Tebes ng TGP Patis, na ako kung sino po ay may mga sobrang pondo, pribado man o nasa pamahalaan, tulungan po natin na makaahon muli ang aming probinsya. Binisita rin ng kongresista ang mga bayan ng Biga, Pandan, Bagamonog, Panganiban at personal siya nakiramay sa namatay na taga-Biga Catanduanes dahil naman sa epekto ng bagyo. Mula dito sa lalawigan ng Catanduanes, ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mabalos Ruel. Kumakalat naman ngayon sa social media ang balitang isang senior official ng DPWH sa Sorsogon First District Engineering Office ang winakasana ang kanyang sariling buhay. Sa harap ito ng nagpapatuloy na investigasyon sa manamaliang flood control project sa bansa kung saan nasasangkot ang ilang matataas na opisyal ng DPWH. Sa ulat ng Batas PH, isang DPWH employee umano ang nag-share ng isang Facebook post kung saan kinilala ang biktima bilang chairman ng Bids and Awards Committee ng DPWH Sorsogon District Engineering Office. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na anumang kumpirmasyon o detalye ang DPWH Sorsogon sa kaugnay na balita. Mamaya tanongin natin kay Secretary Vince Dizon, ano ha? Pero ito ho, may panawagan din ho ang ilang mga taga-DPWH. Sabi naman, hindi naman lahat ng mga taga-DPWH sasangkot dyan sa ganitong klase ng anomalya, no ha? Lalong-lalo na doon sa mga sinasabing 421 na mga ghost projects ng DPWH. Ayon ho sa mga taga-DPWH, hindi lahat ng kawani at tauhan ng DPWH ay sangkot sa kontrobersyal na flood control scandal. Marami din ho sa kanila, mga profesional at tapat na naglilingkod sa bayan. Marami ho sa amin, ayon sa kanila, nananatiling tapat sa serbisyo bilang mga manggagawa ng gobyerno. Napaka-unfair na maakusahan ng katiwalian dahil lamang sa hindi tama ang inspection o validation na ginagawa sa mga proyekto. Kasi nga naman, sa dami ba naman nag-iimbestiga ngayon, ano? Yung PNP, Armed Forces of the Philippines, NBI, DepDep. Tapos wala naman silang kasamang taga-DPWH at ang ginagawa ay rapid assessment lamang. Ang pinagbatayan pa ay website na isumbong sa Pangulo. Lumalabas marami ang mga maling entry, lalong-lalo na sa mga coordinates ng project. Nagsumiti na po ang DPWH ng tamang koreksyon sa mga naturang coordinate at dun ho makikita yung totoo. Kaya dapat daw ho, sundan nyo ng validation ng may representative mula sa DPWH para maging fair para sa lahat. Ito pa, Secretary Vince Dizon, ang isa pang problema. Nakatanggap din ho tayo ng mga impormasyon mula sa ilang mga LGU, sa mga kaibigan nating mga mayor, sabi nila, yung mga LGU, hirap din ho, may mga governor din nagparating ng ganitong concern. Hindi daw ho magawa ng mga LGU yung mga rehabilitation effort na gusto nilang maikatuparan kahit na tinamaan sila ng mga nagdaang kalamidad. Kasi ang sabi daw ng COA, ng Commission on Audit, gamitin yung bagong DUPA, yung detailed unit pricing ng mga materials na gagamitin. Sabi nila, yung DUPA para sa mga taga-DPWH, yun ang gustong gamitin, ipagamit ng COA. Maraming mga mayors ang hindi alam kung paano i-implement ang proyekto. Kasi sa local price pa lamang ng sand and gravel, 900 to 1,000 per cubic meter na. Pero dun ho sa DUPA, ang requirement po ay dapat 600 pesos lang per cubic meter. Sabi nila, sino mag-shoulder ng transport? Ipagpalagay na natin from source, 600 pesos. Paano yung logistics? Sino daw pong papasa nun? Kaya marami daw po ang mga LGU ang hirap mag-implement ngayon ng mga proyekto.
kahit nagustuhin man nila na mapabilis ho yung rehabilitation, Secretary Vince Dizon. Kaya ang pakiusap nila, baka naman po pwedeng i-review nyo ito. Or, Secretary Vince, baka daw kayo may mga kakilalang magdi-deliver na ng mga material dun sa presyong gusto nyo, ipa-deliver na lamang daw ninyo. At nang sa ngayon, sila nang mag-i-implement. Di ba? O nga naman. Kasi, yun yung yun ang problema dito Yung bang gumawa ka ng presyuhan, sa gusto, sige, mas maganda, optics. Ibaba natin ng 50%. Ibaba natin ng 50%. Pero sa actual, mahirap po talaga i-implement tayo kung 50% ang kabawasan. Siguro, ideally, tama pa yung 20 hanggang 30. Pero yung ibagsak mo ng 50%, yun yung presyo from the source. Sabi ho nung mga supplier, teka muna, negosyante din naman kami. Alangan namang malugi kami sa, malugi kami, magdinegosyo kami ng palugi. Ayun. Kaya, Secretary Vince, ang pakiusap ng ibang LGU, pakireview nyo nga muna yung dupa na inilabas ninyo dahil kung hindi, wala hong matatapos na rehab project. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, patay ang isang graduating student ng University of Abra matapos namang barilin ng isang lalaking laseng sa Bangged. Kilala ng biktima na si Larry Bautista Jr. Tubong Pangasinan. Batay sa police report, nagiinuman ng suspect na si Erwin Bungag at ang kanyang kaibigan ng barilin nito ang biktima na malapit lamang sa boarding house ng kanilang kinaroroonan. Isinugod pa ng ospital ang biktima ngunit idineklarang dead on arrival. Nang imbestigahan ng mga pulis, sinabi ni Bungag, hindi niya matanda ang binaril niya ang biktima dahil sa sobrang kalasingan. Ayun, kung bakit naman kasi iinom ng alak sa halip na ilagay sa tiyan, inilalagay sa bumbunan. Magandang umaga, Pilipinas! 46 na makalipas ang alas 4 ng umaga, sinimula na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang public consultation hinggil sa hirit ng transport groups na taas pasahe. Ginanap ang unang konsultasyon ng LTFRB sa kanilang central office kahapon nito, November 12. Dinaluhan ng transport groups at iba pang mga stakeholders. Ayon kay LTFRB Chair Bigor Mendoza, target nilang matapos ngayong linggo ang posisyon at mga rekomendasyon ng hensya hinggil sa taas singil ng pamasahe. Pero ito'y pag-aaralan din ng Department of Transportation. Sasakalawin na niya ng kanilang rekomendasyon hindi lamang ang hiling na fare hike ng mga pampasaherong jeep, kundi maging sa mga bus at taxi. So, tumaas ang halaga ng gasolina, tataas ang kuryente, tataas din ang pamasahe. Pero walang increase sa sweldo. Magpapasko naman May bonus naman kayo, may 13th month pay. Ay, mapupunta yun. Napapanahon na para ipamahagi ng pamahalaan ang fuel subsidy para sa lahat ng mga driver na mapublikong sasakyan matapos ang sunod-sunod na kalamidad. Ito naman ang pila ng Lawyers for Commuter Safety and Protection sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Binigyan din ni LCSP President Attorney Ariel Linton mas mainam na opsyon ang fuel subsidy kaysa tataas pasahe na unang inirekomenda ng iba't ibang transport group. Anumang pagtaas ng bilihin o pasahe ay hindi maganda sa pandinig ng mga commuters dahil dagdag gastos yan. On the other hand, alam natin yung hirap sa transport sector, pero lumalabas na hindi sila unanimous. Bakit? Yung iba sa kanila, ang sabi, kahit itaas natin yan, sa dami ng kolorum, wala rin mangyayari. Which is correct. Bakit? Kasi yung taas ng pasahe sa legal, tataas din yung pasahe ng kolorum. O nga naman. Baka mas marami pa nga yung kolorum Idineklarang persona non grata sa Negros Oriental ang social media personality na si Ferdinand de la Merced. Ito'y kilala bilang Philippine Looper. Dahil ito sa komento ni De La Merced sa kanyang Facebook page laban sa lokal na pamahalaan ng Negros Oriental,
dahil sa manoy pagpapabaya sa kanilang o sa kanya ng Provincial Authority sa Tourism Office kaugnay ng hinihingi niyang certification at photo-op na kanyang magagamit para sa application sa Guinness World Records. Sa motion ni 2nd District Board Member Erwin Michael Masyas, napunta si De La Merced nagpunta itong si De La Merced sa Dumaguete City noong pang November 1. At kahit na abala ang lokal na pamahalaan sa paghahanda sa bagyong Tino, binigyan umano nila ng complimentary accommodation si De La Merced. Pero sa kabila nito, ikinasama daw ni De La Merced ang paraan ng pagtrato sa kanya ng ilang kawani ng lokal na pamahalaan kaugnay ng kanyang nasabing request. At sinabihan pa umano siyang Philippine Looper palamunin ng bayan. Nakatap lang, na alam ng LGUs natin, yun lang kukunin ko, yung certificate of appearance, yun lang naman talaga. Napakasimple lang naman. Yung bagyo, may bagyo naman talaga tayo eh. Wala namang problema sa bagyo natin kasi yung bagyo, taon-taon naman talaga. Saan nga magkakasunod pa, tatapos na, andyan na naman isang bagyo. Ang hirap pang intindihin, magpapatap lang ako. Kung ano-ano na, VIP. Ay, sus, man. Ang dami talagang entitled sa mundo, ano? Ay, Ginoo ko. Maganda umaga, Pilipinas! Ito na nga tayo. Paglipat ni star maker Johnny Manahan, o baka si Philippine Looper, gustong mapunta doon, ha? Paglipat daw po ni Johnny Manahan sa TV5, inaasahang magpapalakas sa Kapatid Network, ha? Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Ngayong nasa TV5 na ang star maker na si Mr. Johnny Manahan, marami ang nag-e-expect na mapalakas niya ang Kapatid Network at mapapasikat ang mga artista nito. Bukod pa riyan ay inaasahan din ang paglipat ng ilang kapamilya artist na loyal kay Mr. M. Nabanggit na nga ni Mr. M na magkakaroon ng project doon sa Media Quest, sina Piolo Pascual, Andrea Brillantes at Enrique Hill. Inaasahang meron pang susunod. At isa na nga rito ay si Derek Ramsey na pinag-uusapang babalik daw sa pag-aartista. Meron na nga raw pag-uusap sa TV5 pero nang tinanong namin ang aktor ay wala pa naman daw ang sabi nito. Tinext namin uli na sinabi kong sana ay bumalik na siya sa pag-aartista dahil malakas pa rin siya at sinusundan ng mga fans. Matipid lang ang sagot nito sa akin na nag-smile emoji at ang sabi pa niya, maybe soon dear, working on something, end of quote. Nag-wish kami ng good luck sa kanya at sinabi ko pang sana ay makamit na niya ang kaligayahang hinahanap niya. Makahulugan ang sagot nitong thank you, time heals everything. Pagdating sa isyong hiwalayan nila ni Ellen Adarna, hindi na ito sinasagot ni Derek. Mas minabuti nitong manahimik na lang muna pero mukhang inaayos na nga ang pagbabalik trabaho nito sa showbiz. Kaya abangan na lang natin. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Gorgie. Oy, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Belgium. Ay, magandang umaga din sa mga Pilipino dyan sa Switzerland, ha? At sa mga suki natin dyan po sa Cabaca, North Cotabato, sa mga taga-Mlang, sa mga taga-President Rojas, ay may nga aga, mga may buntag. At naimbag na bigat ka na kayo amin sa mga suki natin dyan po sa Norte, umabot naman ng 9 million na. 9 million ang mga bakanting bahay sa Japan dahil sa patuloy na pagbaba ng populasyon doon. Aba! Sa datos ng Statistics Bureau ng Japan noong 2023, katumbas ito ng 13.8 ng kabuang bilang ng mga tirahan na walang na bakante. Ano ha? Diyan po sa Japan. Punta tayong Japan. Bakante pa naman. Naghihirap gumawa ng visa eh. Gayunman, tanging 3.85 million sa mga ito ang naitalang walang naninirahan dahil karamihan sa mga bakanting bahay ay for sale, for rent o kaya naman ay nagsisilbing pangalawang bahay ng isang pamilya o rest house. Dito sa atin, matindi ang problema sa backlog. Doon naman sa kanila, sobra-sobra. Aba! Kaya daw po may mga lugar doon talagang iniingganyo ang mga turista na magtungo. In fact, meron pa yata silang incentive doon sa merong ilang mga probinsya doon, binibigyan nila incentive ang mga gustong mag-farming. Bibigyan ng lupa, hindi nila aariin, pwede sakahin nila ng libre, basta doon sila maninirahan. Ganun yung mga alok nila doon sa kanilang mga farming regions. Kasi nga po tumatanda yung mga Hapon.
Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan po sa Japan. 54 na makalipas ang alas 4 na umaga, oras na para pa ito naman ay mag-ultabayo. Ito produkto ho ng mga Hapon. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactostrain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostrain plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell, at yan po naman ang tinatawag ng ating mga dalubhasa na commander ng ating immune system. Yan po ang responsable sa pagtataboy ng mga toxins sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Siyempre, pagka naitaboy yung mga toxins, napapalakas nito ang ating immunity. At nakatutulong din po ang ultabayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pagka magandang tulog, syempre, magandang gising sa kinabukasan, may panlaban tayo sa puyat, pagod, at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung may mga concerns pa ho kayo, may mga medical experts ho tayo nakastambay sa 0931-033-2871. Ulitin natin (0931-033-2871). Mag-text lang daw ho kayo nang sa gayon ay masagot ang inyo pong mga concerns. Ang ultabayo po ay registrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available yan sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesca Drug at Curamed. At ito pang magandang balita, kapag bumili ka ng isang box ng ultabayo postbiotic, yung 30 capsules sa alinmang Mercury Drug store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0981/2025. Mahalagang paalala, ang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 4 na minuto na lamang bago mag-alas 5 na umaga. Ito ho para sa mga, kasi malapit na mag-weekend. Hayaan nyo bigyan daan natin itong balitang ito. Alam ba ninyo, mas mahuhusay pala sa eskwela ang mga batang nakakasama ang kanilang pamilya sa hapagkainan sa 4 na beses kada linggo. O doon sa mga nanay na kuminsan siguro dahil busy, okay ba, abala, o kaya talagang busy sa pagiging ano tawag dito? Chismosa. Mas abala sa kanilang kapitbahay. Ito makinig ho kayo. Yun daw pong mga batang nakakasama ng kanilang pamilya sa hapagkainan ng 4 na beses sa kada linggo, mas mahusay ang performance sa klase. Lumabas ito sa pag-aaral ng Columbia University, kung saan lumalabas na ang regular na pagkain ng pamilya ng sabay-sabay, sama-sama, nakapagbibigay ng pagkakataon sa mga miyembro nito na magkaroon ng emotional bonding at komunikasyon. Emotional bonding Hindi yung magkakasama nga kayo sa table, di ba? Nagte-text naman kayo. Pagkatapos ipapaabot na lang yung kutsara, ite-text pa. Pakiabot nga ng kutsara, ite-text pa. Huwag ganun. I-set aside yung cellphone pagka kayo po nasa hapagkainan para kayo nagkakakwentuhan. Sabi nga nila, yun daw mga mayayaman, pagka kumakain sila ng sabay-sabay, ang pinag-uusapan nila stock market. Oo. yung hindi gaano kayaman, yung hindi mayayaman, ang pinag-uusapan nila yung kapitbahay. At saka anong latest sa showbiz. Yan, pero yun daw mga hindi naman ultra-milyonaryo kasi yung mga diskaya. Iba naman pinag-uusapan naman ng flood control. At saka bagong sasakyan. Yun naman pinag-uusapan nila. Pero yung mga talagang mga negosyante, yun ang pinag-uusapan nila. Stock market, talagang pampapalo ng 61 pesos per dollar ang peso dahil sa patuloy na pagbagsak ng ekonomiya. Talaga bang aabot ng 400 billion ang magiging shortage ng koleksyon natin sa buwis bago matapos ng taon? Laki 400 billion, ganun yung projection nila. Kaya pala nagkaroon ng simbakan.
Mamaya, babalita natin yung ibang detalye niyan, ha? Ayun. So, yun mga ganun ang pinag-uusapan nila para nakikita nila kung ano yung mga posibleng mangyari at anong pwedeng maging solusyon kung sakaling maapektuhan ng negosyo. Ayan, ha? Pero whatever it is, kung yan may kwentuhan ninyo tungkol sa kapitbahay, di ba? Importante, sabay-sabay na kumakain, nagsasama-sama. Dito daw po nakakausap ng mga magulang ang mga bata na nakatutulong sa learning habits ng isang bata, disiplina at pagiging consistent sa pangaraw-araw na buhay. Bukod pa rito, nakatutulong din ang pagkain ng sama-sama ng isang pamilya para magkaroon ng isang supportive environment kaugnay ng mga usapin sa eskwela. At nagpapalakas din ito ng social at cognitive skills ng mga bata. Ayan, ha? Magwi-weekend, let's enjoy the time with the family. Ayan, ha? Pero again, enjoy the time. Hindi yung, susmi naman, nasa pagkainan nga kayo kung ano-ano pang inaasikaso ninyo sa inyong cellphone, di ba? At saka huwag kayo manonood ng TV habang kayo po ay kumakain, ano ha? Maliban siguro sa umaga kasi nag-aabang ng suspension ng classes, di ba? ibang usapan naman yan. Magandang umaga, Pilipinas! Ayan. At bago tayo mag-commercial break, ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! Ayan. Dahil nga po sa pinag-usapan natin ang pagsasama-sama ng mga pamilya habang kumakain, nagkakaroon sila ng emotional bonding. Ang ating word of the day ay emotional bonding. Ayan, ha? Ang grupo po ni Sherwin Alparo ay nandyan sa May Sampaloc, Manila. Hey, hey, hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang Deezer H Pasko Panalo Malakas Promo! Kapag nahuli namin kayo nakatutok sa Deezer H Radio o nanonood sa Deezer H TV at Deezer H Online, instant meron kang ginaldong 1,000 pesos at Christmas gift basket hatid ng DZRH. Plus, may bonus round pa. Kailangan lang sagutin ang keyword of the day para mapasa inyo ang aming Deezer H Mini Component. Kaya, kinig na! Sa Deezer H Pasko Panalo Malakas Promo! Ang grupo po ni Sherwin Alparo ay nandyan ngayon sa Barangay 522, Craig, Sampaloc, Maynila. Barangay 522 Craig, Sampaloc, Maynila. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 2 minuto makalipas ang 5:00 umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Hindi lang sa Mega Manila, pati rin sa Metro Manila. Number 1 ang inyong DZRH. Ayon sa third quarter survey ng Kantar Media. Number 1 sa Metro at Mega Manila ang inyong DZRH. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay na pinagkakatiwalaan saan man, kailanman. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan mang panig ng mundo, nasaan ka man, Pilipino. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH,
a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 5:04 ang oras sa buong kapuluan ngayong pong Thursday at 13 tayo ng Nobyembre. Kasama na natin si Lori de la Cruz mula sa Pag-asa. Ma'am Lori, good morning. Good morning, sir, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ngayon nga po ay wala na po tayong tropical cyclone wind signal na nakataas sa mga bahagi ng ating kalupaan. Wala nang direktang epekto sa atin si Bagyong Uwan, although nasa loob pa siya ng PAR, pero likely po pwede na po itong lumabas sa ating area of responsibility mamayang gabi. So, ito po ay paalis na po ng ating bansa. So, sa ngayon na nakaka-apekto po sa bansa ay ang Intertropical Convergence Zone. At nagdudulot pa rin ito ng mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog, especially ho sa buong Mindanao at Eastern Visayas. So sa mga kababayan natin doon sa manang lakad sa araw na ito, huwag kalimutang magdala ng payong at mga pananggalang sa ulan at mag-ingat ho. So yan mga latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Ma'am Lori, walang nakataas na gale warning? Wala rin po for now, sir. Okay. So talagang pero hanggang kailan to? Hanggang bukas ba to? Hanggang weekend? Yung ganitong weather, sir, most likely ay magpapatuloy, magpaprocess until around Saturday. Until Saturday, oo. So ang mga pag-ulan, asahan natin bandang hapon na? Sa Metro Manila po, yes. Metro Manila. Possible po yung mga localized thunderstorm. Yung sa ibang lugar? Sa Mindanao and Eastern Visayas, maulap po yung papawon at may mga pag-ulan sa halos maghapon. Sabihin, anytime of the day, pwedeng ulanin sa kanila. But for Metro Manila and the rest of the country, yun po yung mga possible na localized thunderstorms ang makakapay. Ano mga particular area ang na Mindanao ang cloudy area po? Buong Mindanao, sir. Ay, buong Mindanao? Ay, sus me. Oo, sayang yung mga nagsiuwian doon para magbakasyon. Sige. Ma'am Lori, thank you ha. Ingat po. Si Lori de la Cruz mula po naman sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Si Barcia at saka si Mike umuwi, nagbakasyon pa naman ng Mindanao hoping makagala. Mukhang malabo, ano ha? Oo. Hindi nyo daw kasi sinama si Oxygen Marie. Pasok ang lungsod ng Dumaguete sa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO Creative Cities Network for Literature. Matagal ng tanyagan Dumaguete sa larangan ng literatura dahil hindi lamang ito tahanan ng National Literary Award winners, kabilang ang Palangka laureates, maging ang National Artist for Literature na si Eddie Tiempo. Gayon din si Eddie Romero para naman sa film. Huling bahagi ng 2024 inendorso ng Philippine National Commission for UNESCO at ang Department of Trade and Industry ang Dumaguete bilang Creative City for Literature. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Mayor Manuel Sagarbarria. Para sa kanya ay malaking tagumpay ng lungsod at tiniyak na ipagpapatuloy nila ang paninindigan sa ipinagkaloob na titulo. Ayan, congratulations sa mga taga Dumaguete City. May buntag. Umasa naman si Vice President Sara Duterte na isa sa publiko ng Office of the Ombudsman ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Network oras na hilingin ito ng publiko. Ayon kay BP Inday Sara, inaasahan na niyang ibibigay ito ng Ombudsman dahil kasama ito sa kwento ng mga Dilaw, Pink, Akbayan, Makabayan at ang administrasyon ng Pangulong BBM Bongbong Marcos tungkol sa kanya. Nagugat ang pahayag ni BP Inday Sara sa apila ng Akbayan Party List at iba pang civil society group na isa publiko, maging ang sala ng Pangulo, ng Vice Presidente at iba pang matataas na opisyal ng gobyerno. Kasama na natin si Attorney Sani Matula, ang National President ng Federation of Pre-Workers. Attorney Matula, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na po kayo? Ay, mabuti Angel at mabuhay po ang inyong himpilan sa pagbigay sa atin ng oportunidad na makasama kayo. Opo. Number one, Attorney Matula,
Meron ho ba tayong may study ho ba tayo kung gaano na ang nawawala ng trabaho dahil ho dito sa controversial na flood control scandal? Marami daw ho kasing mga kontraktor nagbawas na ng mga empleyado dahil lalong-lalo na yung mga nakaprease yung mga account. Meron ho ba tayong related study on this? Sa Federation of Free Workers ay nagtatanong tayo sa ating mga local affiliates na involved sa construction. Sa kasalukuyan po, wala naman pong naapektuhan na mga kasapi ng FFW. Yung ating mga kaibigan sa National Union of Building and Woodworkers International, kasama natin sa Building Woodworkers o BWI, ay sabi nila ay may mga kasamang na naghahanap ng bagong trabaho dahil nga naapektuhan itong mga kaso ng flood scandal na ito. Pero hindi naman daw ganun kadami. Pero sa kasalukuyan kasi meron tayong about 10% ng ating workforce ay nasa construction. At yung September yung September statistics ng ating PSA ay about mga 200,000 ata yung mga taong naapektuhan o nawawalan ng trabaho sa construction. 200,000? Yep, so wow. Parang hindi ko masyadong nakuha yung statistics na yun, pero parang yung masishade o natatanggal sa ating construction sector sa isang quarter ata yun. So pwede natin tingnan yun sa Philippine Statistics. Pero yun ho nung September. What about October? November na tayo ngayon. So most probably tumaas pa. Baka tumaas pa. Wala akong statistics sa kasamang Angelo. Pero yung mga manggagawa naman natin ay, although siguro may mga manggagawa talaga by tens of thousands na maapektuhan. Kung hindi ito ghost project, ang kanilang proyekto, palagay ko ay may recourse naman sila sapagkat kung na-freeze yung pondo ng kompanya, ang gobyerno naman kasi ay solidarily liable sa mga sweldo, 13th month pay at mga labor standard benefits. So pwede pa rin nila itong habulin sa gobyerno kung hindi makapagbayad ang kanilang mga employer na kontrakto ng gobyerno. How is that? Paano yun, attorney? Halimbawa kung kasi may mga itong ating mga kung totoo na mayroong kontrata sa gobyerno ay may mga bond ito sa gobyerno. Nire-require yan kasi solidarily liable yung gobyerno sa mga labor standards na entitle ang mga manggagawa. So usually ang maliban doon sa bond o sa insurance ng pambayad dito kung in case hindi makapagbayad yung mga contractor, ay maaari ding i-withhold yung mga payment sa mga contractor na ito. Kung may mga nire-retain nila, at least pagkakaalam po sa procurement law ay may nire-retain na 10% para sa mga third party claim. So, hindi agad binibigay yung buong payment sa mga kumpanyang ito. Kaya maaari yung habulin. Ang ginagawa diyan kapag kulang ang pangbayad o hindi nabayaran yung mga manggagawa, ay dapat lumapit agad yung mga manggagawa sa Department of Labor and Employment. Sa Department of Labor. Magkaroon ng inspection. At kung hindi man ay siyempre pwedeng sulatan yung procurement entity o yung kung saan yung kanilang mga employer ay may kontrata ng sa gobyerno halimbawa o DPWH, dapat sulatan na hindi sila nabayaran ng kanilang sweldo, ng kanilang 13th month pay at ng other labor standards para at least yung mga retained na pambayad sa kanilang employer ay instead na ibayad dun sa direkta sa employer ay
ibibigay dito sa mga manggagawa na hindi nabayaran. Uy, maraming salamat doon sa insight na yun, ha, attorney. Yun nga lang, ano yun, individual silang pupunta or dapat naman grupo? Mas maganda kung may union sila, siyempre ay dapat yung union nila ang kikilos, pero kung wala silang union, ay maaari silang lumapit sa mga trade unions, sa mga trade union centers naman tayo para at least mabigyan sila ng abogado para tutulong, para matulungan silang makuha yung entitlement nila ng mga labor standards. Oo. O kung hindi naman, siguro yung korte kung saan dinidinig yung paglilift ng naka-freeze na mga account, mapabilis, ano? O kaya, ang alam ko, makatao din naman ang mga korte natin, na bigyan na exemption. Maaari mag-intervene. Mag-intervene yung mga manggagawa. Kami naman sa FFW ay may mga kaso halimbawa sa nasa korte na at hindi na bayaran yung mga manggagawa, ay nag-i-intervene yung mga manggagawa as party in interest sapagkat hindi sila nabayaran ng sahod nila o wala sila mga labor standards. Ayun. So pwede palang habulin yun, ha? Doon sa mga band. Mari po. Nasa naman natin yan, nasa procurement law na nakalagay doon na kinakailangan mayroong band. Performance band yung ating mga contractor. At yung pagbibigay o pagbabayad ay at least mayroong 10% retention para for a certain period of time para sagutin yung mga third party claim na hindi nabayaran ng contractor. Attorney Matula, thank you for the information. Magandang umaga po. And thank you for joining us. Salamat po. Mabuhay po kayo kasama ng India. Si Attorney Sani Matula, National President ng Federation of Free Workers. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, happy birthday muna kay Secretary Boy de la Peña ng Department of Science and Technology. Secretary Boy, enjoy your day dahil siya po ay nagdiriwang ng kanyang birthday ngayon. Secretary Boy de la Peña. Samantala, eto na si Sherwin. Hey, hey, hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang Deezer H Pasko Panalo Malakas Promo! Kapag nahuli namin kayo nakatutok sa Deezer H Radio o nanonood sa Deezer H TV at Deezer H Online, instant meron kang ginaldong 1,000 pesos at Christmas gift basket hatid ng DZRH. Plus, may bonus round pa. Kailangan lang sagutin ang keyword of the day para mapasa inyo ang aming Deezer H mini component. Kaya, kinig na! Sa Deezer H Pasko Panalo Malakas Promo! Nasa Barangay 522, Craig, Sampaloc, Maynila, si Sherwin Alvaro. Sherwin. Ninong. Ay, nawawala si Sherwin. Sherwin. Sige. Restablish natin ang linya ni Sherwin. Oras muna sa buong kapuluan, 16 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Baka may mga importanteng lakad kayo, magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun naman mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, beating and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Okay na si Sherwin? Okay, Yan sa Kuya Angel, magandang umaga. Yan, naka-live na tayo sa video. Diba? At ngayon, alam mo ba kung ano ang origination ng pangalan ng Sampaloc dito sa Maynila? Bakit siya tinawag na Sampaloc? Di syempre, Sampaloc. Alam nga naman, ang kasaysayan, Angel, ng Sampaloc, nung unang panahon dito sa Craig Street,
dito sa Craig Street sa Barangay 522, may Amerikano na mga unang sumilip dito nga sa lugar. At ang kasamahan niyang Amerikano, ang pangalan si Sam. So nung tinawag ditong si Craig si Sam, Sam, P, look! May papakita siya kay Sam P. Ayun. Tinawag ng Sampalok yung lugar. Ayun ang kasaysayan at Akala ka naman sinampal ni Craig, si Luke. Ayan. Si Luke. Luke. Hindi ganoon. No. Pero ang totoo talaga kasaysayan ng Sampalok, nung unang panahon, ang mga lugar sa Pilipinas, kapag may maraming puno, na halimbawa kagaya sa manggahan sa Pasig, ang tinatawag doon sa lugar manggahan dahil maraming puno ng mangga. Kung halimbawa dyan sa Langkaan sa Dasmariñas, ang tawag Langkaan. Sa Valenzuela. Ang doon sa lugar Langkaan. Sa Valenzuela, merong karuhatan. Karuhatan? Oh. Ano ba yun? Duhat. Duhat. Oo, meron din dampalit. Dahil marami sila. Di ba? Dampalit. Dampalit. Yung mga maliliit na halamang dampalit. Yung ginagawang atsara. Ayun, so yun yung mga origination. Kaya dito sa Sampalok, tinawag siya Sampalok kasi maraming puno ng Sampalok nung araw. Pero yung nakikita nyo, yan po ang may-ari ng Sampalok. Kasi tatay pangalan nyo? Ruel po. Tatay Ruel. Si Tatay Ruel. Palagi ka nakatunin sa DZRH. At tingnan mo naman kasi yung radyo niya ito, naka-radyo na. Ayan, tuwing umaga, pagkabukas sa kanilang, anong pangalan po ng inyong tindahan, Mami? School supply store, yan. Meron silang school supply store. Marami silang mga panali sa buhok. Mga paninda ng mga panali sa buhok ng mga bata. Tapos yan, mga kailangan ng mga para sa project ng mga estudyante. Yan ang kanilang pinagkakalibangan. Yan. Tatay Rowel, palagi ka nakatunin sa DZRH. Sino paborito mong announcer tuwing umaga? Si Kuya Angel po, Palmones. Angel Palmones. Dahil paborito mo si kay Angel Palmones, ito meron kang 1,000 pesos. Yan, 1,000 pesos para sa iyo. At syempre, hindi lang yan, meron ka pang DZRH t-shirt, meron ka pang DZRH Christmas basket, at para makuha mo yung ating mini component. Ano ang ating word of the day ngayon? Yan. Emotional bonding po. Emotional bonding. Dahil nakuha mo ang ating emotional bonding, ating word of the day. Ito, meron kang DZRH mini component. Ano masasama ko kay Kuya Angel? Salamat po, maraming salamat po, Kuya Angel. Ayan. Sila ba, Sherwin, nag-emotional bonding ba sila ng kanyang mga chikiting, ng mga apo? Apo naman. Aba. Ayun, no, importante sa mga gantong panahon na itapon nyo muna yung cellphone nyo sa isang sulok, tapos kapag kakain kayo, magkausap-usap. Diba? Para meron kayong moment na emotional bonding. Ayan. Tay, sino naman pinag-uusapan nyo pagka nag-uusap-usap kayo sa table? Tay. Naghahang yung ano natin. Ha? Sa yung mga pwede po. Sayang. Sherwin, nagpuputol-putol talaga sayang, Wala na. Oo. Pangit talaga ng signal natin. Kala ko magaganda ng signal ng telco natin. Sige, Sherwin. Paalam ka na. 1,000 pesos. Laging tumutok sa DZRH. Sige na. Napuputol-putol talaga. So mga nais, manalo na 1,000 pesos. Laging tumutok sa DZRH. Baka kayo na susunod dating winner sa DZRH Pasko Panalo Promo. RH number 6, Sherwin Batalfaro, DZRH. Kita na nyo, -1 ang report ni Sherwin. Una sa balita. Una sa Pilipino. Ayan, dinagtong ko na, Sherwin. Maganda umaga, Pilipinas! Buhay na lang muna tayo. 22 makalipas po ang 5 ng umaga. Bagong impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 27 makalipas ang 5 ng umaga. Kasama natin si Ruel Saldico. Kahalagahan ng seawall sa Catanduanes sa mga malalaking barangay sa mga coastal area dapat daw pong iprioridad. Ruel, Diyos marahing aga.
Diyos Marelaga, Kuya Angel, at talagang sa ating pag-iikot dito naman sa lalawigan ng Catanduanes, talagang makikita natin na yung lahat ng mga dating dinaanan ng mga barangay na coastal, talagang ang ilan ay walang mga seawall. Kaya matindi ang hagupit na tinamaan ng bagyong si Uwan sa Catanduanes, na halos lahat ang ilang mga bahay sa mga coastal ay wasak, at talagang ito yung isa sa mga problema ng ating mga kababayan. Kaugnay niya ating mga kapanayam si Congressman Jose Bong-Teves Jr., ang kanyang sinusulong ay maging prioridad para naman lahat ng mga coastal ay merong mga seawall. Si Congressman Bong-Teves, Kuya Angel, ating mga kapanayam ngayong araw na ito. Congressman, magandang araw po. Live po tayo sa DZRH po with Kuya Angel. Kumusta po sa ating pag-iikot? Nasaksihan mo po ang buong pag-iikot sa mga coastal area sa lalawigan ng Catanduanes. Ay, good morning. Good morning, my protective brother, Angelo. Congressman Angelo Palmones, good morning. Kung ang sinasabi daw ninyo, ilagyan natin ng seawall yung siguro yung mga area lang na may mga bahay, Kasi pag haba ng coastal area natin, di ba? Ang haba ng coastline natin. So, ano yung palalagyan natin ng seawall? Tama ka dyan, Angelo. Kailangan din natin talaga ang flood control seawall sa lahat ng mga island provinces. Lalong-lalo na siguro yung mga tinatamaan ng mga typhoon, yung mga talagang palaging dinadalaw ng mga bagyo. Lalong-lalo na po rito sa probinsya ng Catanduanes, yung mga coastal area, kung saan yung mga mangingisda, doon sila naglalagay ng mga bahay. At yung tama ka rin na dapat lang ang lagyan natin ng mga bahay, yung ay ng mga seawall of flood control, yung may mga bahay na. Huwag naman yung kabaan ng coastal area na wala namang bahay, wala naman mga pananim na inaalagaan. Tulad ng nakikita natin na nagkakaroon tayo ng problema sa investigasyon ngayon sa mga flood control. Kahit wala namang bahay, ay nilalagyan pa nila ng seawall or flood control. Dapat wag doon. Dapat analagyan lang natin yung talagang mahalaga. Kaya nga ang sinasabi ko palagi, dapat mas maganda po ang konsultasyon ng magagaling sa LGU bago sila magpagawa ng mga flood controls o seawall sa isang lugar. Dahil ang mga mayors, governor, ang siya nakakaalam kung saan talaga may problema sa kanilang mga nasasakupan. Hindi yung mismo, yung ibang mga kaibigan natin sa DPWH, kaibigan natin mga kapwa ko, mambabatas, ay talagang naglalagay sila ng mga seawall flood control na hindi alam. Minsan, yun ang problema talaga, hindi alam ng mga LGUs kung paano nagkaroon ng project na flood control o seawall sa kanilang lugar dahil wala sa kanilang konsultasyon. Unang-una kasi, dati po tayong naging mayor, dati po tayong naging vice governor. Ang kailangan natin ay dumaan lahat yan sa Local Development Council, sa Provincial Development Council, at kailangan, rekomendado po yun ng Regional Development Councils. Ang lahat po. At yan naman po talaga ang gusto ng ating Pangulo. Pero siguro, isa sa mga problema, binabanggit nga ninyo kung saan dapat na walang bahay, nandun may bahay. Tapos hindi dapat na lagyan ng flood control, doon nilagyan ng flood control. Isa sa talagang mga problema natin, Kong, ito naman, alam din karamihan ng mga mambabatas, asan kasi ba hindi natin maipasapasa yung National Land Use Policy natin? Yung National Land Use Act, every opening ng Congress at nagsasarita ang Pangulo, sasabihin nila, pagtitibayan na natin ang National Land Use Act. Utang na loob, ilang Congress na nagdaan hanggang ngayon, hindi ho na pagtitibay yun . Yan po ang malaking problema din natin. Mayor pa ako po, pinag-uusapan na yung comprehensive land use na natin yan . Kaya nga hanggang ngayon, pinaglalaban din natin yan. Talagang malaman natin ang comprehensive land use. Kasi unang-una, malaki po ang tulong ng comprehensive land use para ma-identify natin ano ba yung agricultural, commercial, residential area at dapat lagyan ng seawall o flood control sa isang lugar. Kaya may nakapending ba kayong bill relative to that, Kong? Alam ko po,
naabutan niya ng third reading, pero kailangan ibalik uli yan, at pero mabilis niyan mapasok kasi Oo. alam naman po natin, dati po kayo mambabatas na pag ito'y na-approve na sa third reading at naabutan lang ng recess o ng pagsara ng Kongreso uli, ipagbukas yan, ipapasok na lang yan sa third reading, hindi na mag-uumpisa sa committees. Ayun. Anyway, sana nga po maging priority ito dahil na tama ho kayo, lagyan natin ng seawall pero hindi naman po pwede sa haba ng ating baybay dagat, hindi po pwedeng lagyan lahat, ano ha? At saka ang problema kasi, like for example, doon nga sa sa Leyte, di ba? Nung tamaan ito ng Yolanda, isa sa mga naging programa, lagyan nga po din ng seawall. Hindi naman natapos, Kong. Nakapasok pa rin yung tubig baha. Kasi ang nangyayari nga po, tumpok-tumpok. Kaya nga ang kailangan talaga natin, may consultation galing sa LGU at ang DPWs at national agencies. Yun ang importante kasi, di ba nakikita natin yung nangyari sa Bulacan, nang magkaroon ng bulgaran tungkol sa mga flood control. Mismong si Governor Fernando nagtaka bakit may flood control sa lugar niyan, hindi nila alam. Kasi nga hindi nila kinukonsulta sa mga LGUs na siya naman talagang nasa area nasa area kung saan talaga pumapasok ang tubig, baha, kung saan talaga may mga malalakas na alon, natatama. Dahil alam nila ang area nila at sa tagal nila at sila naman tagal sinisisi rin. Kung magkakaroon ng mga problema ng mga flood control na hindi natapos, sisisihin sila na samantalang hindi naman talaga nila alam kung bakit nagkaroon ng mga flood control sa area at bigla na lang may tinayo. Well, sana nga po may kahantungan yung ginagawang investigasyon. But in the meantime, Kong Bong, ingat ho kayo dyan. Kailan balik nyo dito sa Manila? Dating po ngayon ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na umaga at ipapasalamat po ako sa kanya dahil talagang hands-on po siya. Sa katunayan, Angelo, siguro nung panahon na congressman ka, pag tinatamaan ng mga bagyo ang ibang lugar, halos wala kang makitang presidenteng umiikot sa mga ganung kalamidad. Pero siya tuwing may kalamidad, present. Mag-volcano eruption, present. Maglindol, present. Bagyo, present. Sa lahat. Talaga namang napakasipag ng ating Pangulo. Yan po ang isa sa mga advantage ng isang Pangulo na naging galing po sa lokal. Kaya pinipilit na talaga niya na ang lahat ng flood control, dumaan talaga ito lahat sa konsultasyon sa LGUs. Dahil alam niya talaga ang kahalagaan. Kaya papunta po rito ngayon ang ating Pangulo at nung nakarang araw, nanggaling na po rito si Secretary Rex Gatchalian, namigay na po ng food packs. Nag-initial na po siya ng 45 food packs dito para sa mga biktima at mga pamilyang tinamaan ng bagyo. Ngayon, ang pangako po niya, lahat po ng 87 families dito ay bibigyan niya ng food packs. At after food packs, tulad ng sinabi ng ating Pangulo, yung mga partial damage at yung mga totally damage sa mga bahay at pamilya, bibigyan naman niya ng cash assistance. Ibig sabihin, talagang hands-on po ang ating pamahalaan sa pagtulong sa mga ganitong pangyayari. At pero nakakalungkot dahil yung kung makikita natin sa picture, yung mga tinamaan pa ng mga bagyong Rolly nung panahon po ito ni former Duterte na mga eskwelahan, classrooms at bagyong Pipito nung mga nakaraang taon lamang ito na pinuntan din ng ating Pangulong si BBM, ay hindi pa po nagagawa yung mga classroom na yun. Ganun yes, nakatagal. At hanggang ngayon, dahil bumagyo na naman yung Typhoon 1, Super Typhoon, meron na namang mga additional classroom na nasira. Dagdag na naman ito sa pasanin at pahirap ng ating mga kabataan kung saan sila magsisiksikan ng mga silid-aralan. Yun po ang panawagan ko sa ating national government. At yun din ang panawagan ko sa ating DPWH Secretary na pagtuunan din ng pansin yung mga nakabinbin nila na mga classroom, school buildings na dapat nilang ipagawa. Dito lamang sa Catanduanes, ang dami pang forbidding na mga school buildings dito at classroom repair na hindi pa natatapos. Samantalang, ang pinag-uusapan na po natin ngayon ay budget for year 2026.
yung budget for year 2025 na classroom at school building ay hindi pa na-obligate, hindi pa natatapos ipabidding. Kaya sa buong Pilipinas, 22,000 lamang ang napapagawa natin ng mga school building at mga classroom repairs. Samantalang ang dami-dami na pong pondo. Lalo ngayon dahil dagdag na naman po ang Kongreso ng halos 28 billion pesos na pangpagawa ng classroom o pondo ng DepEd. Okay. Sana mapabilis din ito. Kaya isa rin sa panawagan ko, Angelo, na sana bigyan din ng power ang mga LGUs na siya na ang magpa-repair ng mga classroom na tinamaan ng bagyo. Dahil mukhang yun naman ang direksyon eh. Oo. Mukhang yun ang direksyon. Sa LGUs. Yes, tama po yun kasi nabubulunan na ang DPWH natin eh. Sa dami ng infrastruktura na napupunta sa kanila, nandyan na yung DA, nandyan na yung DAR, nandyan na yung DOH sa mga hospital buildings. Tapos nandyan pa yung DepEd na samantalang i-repair lang naman na halagang 1.5 million matatapos na ang isang classroom. Dapat i-download na ang pondo niyan sa mga LGUs. Dahil ang mga LGUs naman, mayroon naman silang mga municipal engineers at unang-una, mababantayan niya ng mga LGU dahil siya po ang pupukpukin ng mga teacher, mga magulang kung walang classroom ang kanyang nasasakupan. Okay. Kong Bong, ingat ho kayo at kuha kami mamaya ng update mula kay Ruel dyan po sa pag-iikot ng Presidente. In the meantime, mabalos for joining us. Congressman Bong Tebes. Sige, Congressman Bong Tebes ng TGP Party List. Magandang umaga, Pilipinas! 39 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ay, oras sa buong kapuluan, 43 na makalipas ang alas 5 ng umaga sa mga suki natin pabalik ng Pilipinas. Again, ang pakiusap natin, wag na ho tayong magpasalubong na imported na tsokolate dahil meron po tayong tangerine chocolate. Yan po ang brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, itinanim po ito sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya nagpo-produce na ho sila ngayon ng dikalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Meron pong mahigit 10 variants ng tangerine chocolate na pwede ho ninyong pagpilian. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Magandang umaga, Pilipinas! Pinunahan ni Senator Amy Marcos ang ginawang pag-freeze sa mga account ng mga kontratista nang wala namang kaso pero nasasangkot sa manamalyang flood control project sa bansa. Sa panayam ng DZRH, umaasa si Senator Amy na mapapanagot sa anomalya hindi yung mga small time kundi yung mga malalaking opisyal ng pamahalaan. Tinukoy din ng senador ang mga na-freeze na mga assets, pagpigil sa mga proyekto at ang kawalan o ng mga nawalan ng trabaho dahil sa nasabing hakbang na may malaking epektong naidudulot naman sa ating ekonomiya. Quarter, wag ganon, wag titigil. Kinakailangan tuloy-tuloy. Sabi nga nung ibang bansa, mangungutang pa sila para lang ituloy-tuloy ang mga project. Tayo, hinarang natin lahat ng project. Di lahat walang trabaho, freeze lahat ng mga assets, pati ng mga kontratista na wala naman na kaso pa. Pambihira, magulo ito. Tapos yung mga bangko natin, di ba, may limitasyon na 500,000. Tapos i-demonetize daw yung 1,000 piso. Ginit nito, nabatid naman ang lahat na pag-uutusan lamang ang mga ito dahil hindi niya makalulusot ang anomalya kung hindi inuutos ng mga nakatataas. Una nang ginit ng ilang kontraktor na hindi patas para sa kanilang maakusahan dahil ang ginawang inspeksyon at validation sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno ay isang rapid assessment lamang na ang pinagbatayan ay website na isumbong sa Pangulo. Marami rin naman ang mga mali sa entry lalong-lalo na sa mga coordinates ng mga proyekto. Mamalengke muna tayo. Nasa may 4th Avenue, Caloocan Market ngayon si Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May buntag, Kuya Angel, bahagyag bumaba kayo yung presyo ng gulay. Itong ampalaya na ukalan o 200 kahapon.
160 yung presyo ngayon. Sariwang-sariwa ko gel. At yung 100 pesos na kalabasa, bababa ng 70 pesos yung bawat kilo. Yung 200 pesos na presyo ng kamatis, ngayon ay makakabili na tayo ng 160 hanggang 180 pesos. Habang nanatili naman sa 160 ang presyo ng labanos, habang ang talong ay makakabili rin tayo ulit ng 120 mula sa dating 160 kahapon. Ang luya nanatiling 120, ang sibuyas naman ay 180 hanggang 200. Kahapon ay 220. May mga, ang sabi ng mga tindera, depende sa bagsak araw-araw sa kanilang pinagkukunan sa balintawak. Kapag mataas din. Kapag sobrang baba naman, ay bumababa rin yung kanilang presyo. Kaya itong bawang na 160 kahapon, merong 120 hanggang 150 yung bawat kilo. May 10 piso or binaba. Ang sayote, back to 80 pesos mula sa dating 100 pesos. Nanatili naman sa 80 to 100 ang repolyo, ang carrots 200 hanggang 220. Ang siling labuyo nanatili 800 pesos bawat kilo, 400 ang siling panigang, habang yung siling makopa ito yung black pepper ay 480 pesos pa rin ang bawat kilo. Ang pecha ay Tagalog at Bagyo, 90 to 100 pesos, bababa ang patatas 160, habang yung kalamansi naman ay back to 140 mula sa dating 160. Yung presyo naman ng isda ko dyan, natili 320 ang bangus na gupan, habang 260 naman yung medyo maliliit na galing ng Bulacan, at yung tilapia galing ng Batangas ay 140, bumaba na 10 piso. Ang tilapia naman na galing ng Bulacan, nabibili mo ngayon ng 90 pesos hanggang 120 pesos. Natiling 280 ang galunggong at yung ibang klase ng mga isda. Pero itong presyo ng karne naman ay nanatiling 200 kahit sa palengke. Pero may pinakamababa dito, merong 180 dito sa may 10th Avenue. Ang presyo ng baboy dito, 360. Ang pork chop, ang giniling ay itong pork chop ay 360, ang giniling 330, ang pataulihan at unahan 320, abang yempo 400 pesos. So mas mataas ng 40 pesos kaysa ibang palengke na mayroong sariling katayan. Ang presyo ng bigas naman may 35, ang susundan nito ng 40 pesos, ang pinakamataas ko ay 80 pesos yung dinurado, at ang pinakamahal na bigas ito na yung malagkit, pero may pinakamababang presyo ng malagkit 58 pesos at ang pinakamahal 100 pesos bawat kilo. Yan po yung ating price monitoring report mula po rin dito sa Port Avenue, dito sa Grace Park, Caloocan. RS23, Edwin Duki nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Nagkasalamat Edwin, magandang umaga kay Mayor Senny Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Dr. Jessica D ng Ideal Vision, good morning. Meron bang Ideal Vision doon sa SM Xiamen? Sa China, ano, ha? Ay, Justice Max De Leon, good morning. At kay Justice Energito, kumusta na po kayo, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Nananakit na ba ang inyong mga kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina na bang kalamnan? Epekto yan ng pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabayo backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, yung HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang buuin ng galaw, sigla, ganda, kahit nagkakaedad na, with proper diet and exercise. Hanapin po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultamayo.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! 9 na minuto na lamang, 8 na umaga. Maganda umaga, Pilipinas! 7 minuto na lamang, 8 na umaga, may bago ng Commissioner ang Bureau of Internal Revenue o BIR. Kinumpirma ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, itinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos si Department of Finance Undersecretary Charlito Mendoza bilang bagong Commissioner ng Kawanihan. Papalitan ni Mendoza si Romeo Lumagi Jr., ngunit hindi pa malinaw kung bakit sinibak sa pwesto si Commissioner Lumagi. Ayun. Para kay Commissioner, si Commissioner Charles, ano ha?
Eto ho siguro, Yusek, Commissioner Mendoza, ang gagawin ho ninyo. Una ho ninyo, inventory ho niya kaagad yung mga LOA at saka yung mga hinabol doon po sa run against fake transaction. Para malaman natin magkano nga bang nawawala sa ghost receipts at ghost collection. Ayan ha. Tapos i-lifestyle nyo ho kaagad yung mga iba pang mga top ranking officials ng BIR. Ano ha? Nasangkaterba ho yung mga properties. Naku, paano nga pala yung mga hindi pa natatapos na bahay? Ano ha? Yung binabanggit kaya nito yung na bahay sa Forbes, natapos na ba? Balita ako, tinigil na muna yung construction eh. Tapos, baka pwede ho ninyong punan daw yung mga assistant RDO posts at saka mga RDO assistant directors. Nasa mahigit 30 daw po yung bakanting pwesto. Pagkatagal-tagal na. Kaya hindi ho sila makagol. Pero yung iba, nakaka-exceed naman daw ng goal. Ha? Oo, nakaka-exceed ng goal sa kanilang packet. Ayan ha. Sabi nga daw ng isang Batanggenyo, bakit nga ako nabukulan? Wala, sila lang ang masaya. Ayan. Nangihingi ng listahan ng mga nakinabang sa ghost receipt, ha? Kumusta na kaya yung mga traveling bags na dumating doon sa may Agham Road, ano ha? Magaganda pala yung mga ipinadalang mga bags doon, ha? Traveling bags doon, ano ha? Ng isang flood control contractor, ha? Good morning. Maganda umaga, Pilipinas. Hindi na naidepensa ni Ninang, ano ha? Sabi siguro ni Ninang, bala ka sa buhay mo dyan. Mga opisyal naman ng Haro Iloilo, iniimbestigahan ng DSWD dahil sa binawasang ayuda ng mga benepisyaryo ng AIX. Ito pang isang to. Detalye na balita mula kay Val Gonzalez sa Rich Val. Good morning. Good morning, Kuya Angel. Ipinag-utos na ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang agarang investigasyon sa 10,000 pisong ayuda sa mga benepisyaryo ng AIX o Assistance to Individuals in Crisis Situation na ginawang 2,000 piso lamang. Sa report na nakalating sa kalihim, nangyaring insidente sa pamimigay ng cash assistance sa mga biktima ng Bagyong Tino sa barangay Quintin Salas sa Haro, Iloilo City noong Martes, Nobyembre 11. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Rindom Lao, pinatitiyak ng kalihim na mananagot ang mga barangay officials na responsable sa ginawang ito sa mga benepisyaryo. Binigyang din niya Sekdom Lao na ang lahat ng tulong pinansyal sa ilalim ng AIX ay dapat matanggap ng buo ng mga kwalipikadong benepisyaryo ang anumang kondisyon. Kasama rin sa iimbestigahan ng mga residente ng isa pang barangay sa nabanggit na bayan, partikular na sa barangay Lanit na ang mga residente nagsumbong na bumalik daw at nagbahay-bahay ang mga tauhan ng barangay upang kunin ng bahagi ng tulong pinansyal ng AIX na una nang naipamahagi ng DSWD. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Ako, mabubuking ang racket ni Barangay Kawatan. Barangay Kawatan. Barangay Kapitan. Hindi na bago yan eh. Noong pang panahon ng panahon pa lang ng pandemic, nako, masipag si Barangay Kapitan. Maganda umaga, Pilipinas. Power restoration sa electric cooperative sa mainline Bicol, target sa loob ng 2 linggo. Detalye mula kay Giselle Icaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Inaasahan ng matatapos sa loob ng 2 linggo ang power restoration sa lahat ng electric cooperative na naapektuhan ng Super Typhoon Uwan sa mainland Bicol. Habang sa remote areas naman, target maibalik hanggang sa dulo ng kasalukuyang taon. Ayon sa Department of Energy, bagamat may malaki ng ilusad ang power restoration sa Bicol Region, may mga hamon pa rin silang kinaharap, kagaya ng mga pagbaha at landslide doon. Kasunod ng pulong ng kagawa ng National Electrification Administration at 7 electric cooperative, inulat na maliban sa Soreco 2, hinihintay na lamang ng lahat ng electric cooperative ang kompletong restoration ng NGCP at nakahanda ng magpailaw oras na maibalik na ang transmission lines. Inaasahan naman ng 70% energization ng Soreco o ng Kasoreco 4 sa loob ng 1 linggo matapos ang NGCP restoration, habang sa coastal areas, target naman ng restoration sa susunod na buwan. 29% naman ng restoration ngayon ng Soreco 2 na bagamat hindi apektado ng NGCP ay nababalam dahil sa nananatiling baha sa lugar.
Personal na nagtungo sa Energy Secretary Sharon Garin kasama si NEA Administrator Antonio Mariano Almeda sa Verac, Catanduanes upang personal na masaksihan ng on-ground situation doon. Ito si Giselle Ricapon para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. DPWH na pahayag ng pakikdalamhati sa pagpanaw ng isang opisyal sa Bicol Region. Detalye na balita mula kay Boy Gonzalez, RH29. Boy, good morning. Good morning ako yung Angel. Napahayag ng taos pusong pakikiramay ang DPWH sa pagpanaw ni Engineer Larry Reyes, Chairman ng Bids and Awards Committee ng Sorsogon First District Engineering Office. Sa inilabas na pahayag, sinabi ng DPWH na maraming kumakalat na espekulasyon sa social media kung kaunay ng pagpanaw ni Engineer Reyes. Sumilit, nakiusap ang pamilya ng nabagit na opisyal sa publiko at sa media na igalang ang kanilang pribadong panahon ng pagdalamhati. Nilinaw ng DPWH na ang pagkamatay ni Engineer Reyes sa isang personal at pribadong usapin at walang kaugnayan sa anumang gawain ng kagawaran. Hinikayat din ng ahensya ang lahat na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi kumpirmadong impormasyon at igalang ang pribadong buhay ng pamilya. Dagdag pa ng DPWH na nakataon ngayon ang kanilang tanggapan sa pagbibigay ng suporta sa mga naulila ni Engineer Reyes at sa kanilang mga kasamahan sa DPWH sa panahon ng dalamhati. Ito si Boy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Angel po si Angelo Balbones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo lang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Susunod na po ang 2x2 at ang ACS Balita. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa French journalist na si Jean-Paul Sartre. Ang sabi niya, the coward loves systems that excuses him from responsibility. 6:01 ang oras sa buong Kapuluan. Magandang umaga, Pilipinas! This time check is brought to you by